Wala nang intro-intro. Simulan na natin to. Sa pagtawid nila sa ilog na yon, nadapo na nga sila sa isang talahiban kung saan nakakita sila ng isang tahanan na napalibutan ng mga bagakay. Paglapag noon ng dalawapaho sa kanilang tabi, agad naman sila nitong binigyan ng hudyat kung saan ang tamang lokasyon ng mambabarang. Nang malaman nilang dalawa na yun na ang tahanan ng mambabarang, agara naman silang nagkakarga sa katawan ng mga depensa laban sa mga alaga nito. Naglalakad na sila papalapit dito habang nag-uusal upang hindi sila maamoy ng mga aso. Nang madapo na sila sa bakuran ng bahay, meron naman silang nakitang matandang babaeng nagluluto sa isang malaking kawa. Napapaisip sila noon kung bakit nagluluto pa ang matanda na yon ng ganong oras sa lugar na yon. At yung amoy ng hangin, napakasangsang na para bang dugong nabilad sa araw. At habang pinagmasdan nila ang matanda, bigla naman noong nabaling ang kanilang atensyon sa isang makakita sila ng isang lalaking humpak ang pagmumukha na nagpakain sa aso nitong kamay ng tao. At doon nila napag-alaman na mambabarang ang nakatira sa bahay na yon, bagkus pamilya rin yun ng aswang. Nang mapag-alaman nilang may kasamang aswang ang bumarang sa kanilang kaibigan, mas lalo pa nilang pinapalakas ang sabulag para hindi sila matunugan ng mga alaga nito. Maya-maya pa, nakalapit na nga sila sa dingding ng bahay nito, kung saan pinapakinggan nila ang ginawa ng matanda. Sa patuloy nilang pakikinig sa pinag-usapan ng lalaki at yung matandang babae, bigla naman nilang narinig ang matanda na yon na nagsasalita patungkol sa binarang nito. At doon napag-alaman nilang dalawa na kaya pinabarang ng lalaking yun si Kuyo dahil sa laki ng talo nito sa sugal. Pero mas lalo naman silang naguluhan dahil bakit binarang pa nila iaswang yung lalaki, di ba? Pero bigla namang bumulong sa kanya si Danilo ng talagang takot ang aswang doon uli dahil may ibinigay ang ermitanyo doon habak. Pero sa mambabarang, wala siyang ligtas. Matapos nilang malaman ang galit ng lalaking yun sa kaibigan nila, agad namang tinigalpo ni Danilo ang sigbin upang wala nang sagabal sa kanilang gagawin. Nang masipat ni Noli ang paghandusay ng sigbin sa lupa, dali-dali naman niyang tinungo ang entradang pinto ng bahay habang nag-uusal upang tumagos dito. Nang bigla siyang tumagos sa mismong pinto ng bahay, laking gulat naman ng aswang at yung mambabarang habang ginagawa nito ang mga ritual. "Sino ka ba? Bakit bigla kang tumagos sa pinto?" Wika ng mambabarang habang hawak-hawak nito ang dalawang malaking lakang na mga insekto. Ang lakang pala ay ang mga insekto ginagamit nila sa mga barang. Hindi karni ang pinapakain sa insektong yon, kundi isang halamang kulay lila na nakukuha pa sa lugar ng mga engkanto. Habang yung lalaking aswang bigla yung nag-angil habang kitang-kita niya ang pagbabago ng itsura nito, at mas lalong nagulat ang mga ito nang biglang lumusot ang paa ni Danilo sa pinto ng kusina nito at doon dumaan. "Ano kayo? Maglula na aswang? O maglula na mambabarang? Kayo pala ang muntik nang pumatay sa kaibigan ko. Ngayon,
Mamimili kayong dalawa. Alisin mo ang sakit ng binarang mo o magpatayan kayong dalawa hanggang kamatayan sa bahay na ito. Wika ni Danilo dito habang biglang yumanig ang bahay na yon dahil sa pagdapo ng dalapahaw sa bubong. Nang maramdaman yun ng dalawang nilalang, tila ba hindi yun natatakot at kaagad nitong kinuha ang dalawang garapon na naglalaman ng iba't ibang uri ng insekto para lumaban sa kanilang dalawa. Nang makita nilang dalawa ang ginagawa nito, bigla namang nagalak silang dalawa dahil alam nilang lalaban ito sa kanila hanggang kamatayan. Ilang minuto pa ang makalipas. Yung lalaking aswang naman, nakadapa na yun sa sahig habang harap-harapang nagpapalit anyo sa isang mabangis na aswang. Yung mambabarang naman, agad pinakawalan ang mga alaga nito sa sahig, banta ng pagharap nito sa kanila. Ayon kay Noli, kung hindi pa nila nataglay ang mga kaalaman ng dalawang matanda, magagawa silang masakta ng mambabarang na yon. Sige, kung yan ang gusto nyo, panahon na yatang ipapamalas ko sa inyo ang bagsik ng mga alaga ko. Wikaan ng mambabarang habang may dinudukot sa kanyang bulsa na 3 ginintuang buhok. Silang dalawa naman biglang natigilan. Nang hawak-hawak na nito ang 2 ginintuang buhok, ang siya namang paglitaw ng 3 tikbalang nagabay nito. Aba, kaya pala ang lakas ng loob mo. Hindi ka rin pala basta-basta. May gabay ka rin pala. Sige, tingnan natin ang lakas ng ipinagmamalaki mong tikbalang. Wika niya dito habang mabilisang pinalitaw ang nagliliyab na kampilan. Hindi niya noon kinuha ang 2 tabak sa kanyang likuran dahil may katangiang tigas ang balat ng tikbalang. Sa pagkumpas ng mga kamay ng mambabarang sa ere, sabay-sabay namang sumugod sa kanya ang 3 tikbalang. Habang yung lalaking aswang naman, mabilisan itong sinunggaban si Danilo. Dahil 3 tikbalang ang sabay-sabay na dumumog kay Noli, kaya't pinili niyang dalhin sa labas ng bahay ang kanilang patayan. Habang nakipagbuno siya sa tikbalang, panay naman ang pagpapakawala ng mambabarang sa mga alaga nitong insekto. Dahil taglay niya ang baluti ng ermitanyo, kaya't kapag dumapo sa kanyang balat ang mga barang, bigla na lang yung naabo nang siyang ikinagulat ng mambabarang na yon. Ilang minuto pa nilang pagbubuno sa mga tikbalang, nagawa na nga niyang masugatan ang isa sa mga ito nang siyang dahilan para tupukin ng apoy ang katawan nito. Nang masilayan pa ng 2 tikbalang ang kasama nila, bigla naman yung nag-aangil dahil sa pagkamatay ng kasama nito. Habang binabantayan niya ang pagsugod ng 2 tikbalang, bigla naman siya noong natigilan nang may sumaksak sa kanyang likuran. Pero dahil sa tigas ng baluti ng ermitanyo, yung gamit nitong talibong na puno ng mga karga, bigla na lang yung nalusaw. Kahit nakatalikod itong si Noli, hinawakan niya ang talibong na yon sabay harap sa mambabarang. Pagharap niya dito, ganun na lamang ang pagkasindak ng mababarang na yon. Pero bigla siyang napalingon nang malapit na sa kanya ang 2 tikbalang. Pero dahil sa batak na batak siya sa libreta ng ermitanyo, nagawa niya itong mapaparalisa sa pamamagitan ng isang pamakong usal na nanggagaling pa sa lugar ng mga diwata. Kaya't yung 2 tikbalang, naninigas na lang yung nakatitig sa kanila. Nang mapatay na ni Danilo ang nakabuno nitong aswang, bigla naman yung naglalabas ng kampilan
sabay turo sa mambabarang. Ano Noli? Ako na ba ang Ako na ba ang tatapos dyan? Sinulo mo naman yung tatlo eh. Kahit ako naman dyan. Wika nito sa kanya. Kaya't yung nahawakan niyang talibong sa mambabarang, hinawakan niya ito ng malakas, sabay bali sa kamay ng mambabarang. Pagbalik niya sa kamay ng mababarang na yon, bigla naman yung napasigaw sa sakit dahil lumabas ang buto nito sa kamay nito. O Danilo, gawin mo na ang gusto mo dyan. Bahala ka na. Abiso niya kay Danilo. Kaya't dali-dali yung lumapit sa mambabarang habang nakangisi ito. Dahil sa ginagawa mo sa kaibigan namin, ito ang mapapala mo sa akin. Wika nito sabay banggit ng mga osal na natutunan niya kay Mang Carpio. Ngayon, inuutosan kita. Tumayo ka at sunugin mo ang lahat ng mga aral mo. Pagkatapos, maglalakad ka ng panghabang buhay sa ilalim ng karagatan. Yun kung makakayanan mo yon. Pag-utos nito ni Danilo. Halos kinilabutan naman itong sinuli dahil sa tinataglay din ng kaibigan niya. Kapag gumawa kasi ito ng isang utos sa isang masamang nilalang, ora mismo, gagawin yun ang inutusan niya. Kaya yun nagawa ng kaibigan niya dahil kalahating kanan at kaliwa ang maestro nito. Kaya't ito din ang dahilan na hindi ito makasabay sa tinatangan din ni Noli. Purong kanan kasi at purong dibino ang inaaral niya. Kaagad tumayo ang mambabarang na yon habang inipon sa bakuran nito ang lahat nitong mga gamit sa pambabarang. Matapos nitong sunugin ang mga gamit nito, lakip na ang tahanan niya. Agad naman yung naglalakad papalayo sa lugar. Noli, ano pa bang hinihintay natin? Tara na. Baka may makakita pa sa atin dito ah. Mahirap na. Wika ni Danilo sa kanya. Matapos nun, agara naman silang sumibat sa lugar para bumalik na sa kanilang baryo. Ilang minuto pa ang makalipas, narating na nga nila ang kinaroroonan ng mga kabayo nila at 1 oras lang ang makalipas, nagawa na nga nilang narating ang baryo kung saan nakatira si Guyo. Noli, tulog na yung dalawa. Anong gagawin natin? Uwi o ubusin na lang natin tong natirang tuba. Wika pa sa kanya ni Danilo. Ano pa ba? Mag-umaga na rin oh. Inumin na natin to. Matagal rin naman tayong hindi nakatikim ng tuba na to. Sagot naman niya sa kaibigan niya. At habang nag-inuman silang dalawa sa bakuran ng kubo ni Guyo, nadapo naman ang kanilang usapan patungkol sa mga manok na malalakas pagdating sa labanan. Halos patawa-tawa na lang silang dalawa mag-umaga dahil na rin sa medyo tinamaan din sila ng iniinom nilang tuba. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang lumabas sa kubo itong si Guyo habang umiihi sa gilid. Habang papungas-pungas yung umihi, natigilan rin naman yon nang masipat sila nitong nag-inuman. Oy, Noli! Danilo! Andyan pala kayo ah. Abang aga nyo naman yatang lumaklak ng tuba. Wika sa kanila ni Guyo na para bang walang nangyari sa katawan nito. Nang marinig nila ito, halos hindi naman sila makaimik dahil sa bilis ng paggaling nito. Ano par? Magaling ka na ba? Nakababa ka na ng hagdan na walang alalay ah. Parang umipikto na yata sa'yo yung pinainom naming ihi ng kalabaw sa'yo. Wika ni Noli rito
Nahalata namang niluluko lang ni Noli yung kaibigan niya. Kayo talaga oh. Anong akala nyo? Hindi ko alam ang mga pinagagawa nyo kagabi sa akin. Oo nga pala. Kasama nyo ba si Leroy kagabing umalis? Sagot nito sa kanila. Nang sinabi yun ni Guyo, nagulat naman silang dalawa. Bakit? Wala ba dyan sa kubo mo? Kasama mo yung natulog kagabi. Magkayakap pa nga kayong dalawa eh. Panluloko na naman ni Noli rito. At maya-maya pa, bigla namang lumabas sa kubo si Leroy na halatang kakagising pa lamang. Nako, hindi ka lang binarang, binulag ka pa. Anong akala mo dyan sa kasama mo? Kahoy? Wika ni Noli rito. Dahil sa magulong umaga nitong si Guyo, kaya't napuno ng tawanan ang bakuran nila. Maya-maya pa, agad naman sila nitong niyayang magkape. Magkasama sila noong apat na nagkaupo sa bakuran habang umiinom sila ng tuba. Yung dalawa naman, nagkakape. Yung kulitan nilang pag-usap ay bigla yung nawala. Nang ipagtapat nilang dalawa ang totoong nangyari. Par, sa araw na ito, sinisigurado kong tuluyan ka ng gagaling. Nakalaya ka na sa ilalim ng kapangyarihan ng mababarang na yon. Wika naman ni Noli rito. Mas lalo pang napaseryoso yung dalawa nang isinalaysay nitong si Danilo ang ginawa nila kagabi. Matapos yung marinig nila Guyo, nangako silang huwag lalabas sa ibang baryo kung hindi sila kasama nito. So mga kairimitaan nyo, kung bago kayo sa ating channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Sana naman, i-like nyo din. At sana rin, huwag nyo kalimutang mag-like sa ating video. Oo nga pala mga kairimitaan nyo, pasensya na sa ingay sa ating paligid. Dahil wala akong ibang lugar na pagpuntahan na mag-record. Yung iba dito, nagkantahan. Tapos yung iba, may mga aso pang tumutunog. Pasensya na. Kaya napapansin nyo yung last natin sinabi, may tumutunog pang aswang sa bandang likuran ko. Yung pinag-recordan ko kasi, niyugan ito at may mga talahiban. So naisip nyo yun kung gaano nakalakas itong sinuli? Dahil nakaya niyang palagan yung 3 tikbalang at yung mga babarang, di ba? Pero medyo kinilabutan din ako dito sa kaibigan niya, itong si Danilo, dahil kakaiba yung aral niya, di ba? Yung kaya niyang mag-utos ng isang nilalang tapos susundin ito ng nilalang na yon nang walang pagdadalawang isip. Yun nakakatakot, di ba? Pag ganun yung antingero. Kayo, anong masasabi nyo sa ating kwento? Pero kung may bago sa ating channel, huwag nyo nang patagalin pa. I-subscribe nyo na yan. At huwag nyong kalimutang mag-like para naman gaganahan tayong gumawa ng video. At isusunod din natin ang part 104. Yun lang. Maraming salamat.